Amen. Praise the Lord. It's good to be in the house of the Lord, mga mahal na kapatid. Blessed morning sa bawat isa. Salamat po sa isang pribilehiyo muli na tayo ay makapanambahan sa Panginoon at muli na makapakinig ng kanyang mga salita. Amen. At hindi po pagkaabala, tayo po ay bumasa kanyang salita sa Deuteronomy chapter 22, verse 5. At may sinend na po ako mga PowerPoint sa mga messenger po ng ating mga operator para po ating masundan mamaya. So sa Deuteronomy chapter 22 verse 5, sabi rito mga mahal na kapatid, "The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that those so are abomination unto the Lord thy God." Sabi sa Tagalog, ang babae ay huwag mananamit ng naukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay nito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Can we say amen? At tayo po ay saglit na yumuko at dumalangin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Bawa po natin ang ating mga puso sa Kanya, nanawa siya ang magbukas po ng kanyang salita sa umagang ito at ipahayag po sa atin sa kahit sa maikling oras at panahon na ito ay gugugulin natin para pag-aralan ang kanyang salita ay buksan nawa ng ating Panginoon. Hallelujah, butihin naming Diyos, aming kapong pinupuri, aming kapong sinasamba. Minsan pa, salamat po sa mga awitin na yung pinaawit na kanina, Panginoon, nilagay mo sa puso ng aming tagapanguna. Tunay nga, Panginoon, na mayroon ng nanagumpay at ito ay nais mo rin naman na iparanas sa amin na kami ay palaging managumpay, hindi lamang sa darating na panahon, Panginoon, na kung saan ay sinabi na nga ni Apostol Pablo, na kung saan ang kamatayan ay pinagtagumpayan na, Panginoon. Pero ang nais mo, Panginoon, ay pagtagumpayan namin ang bawat araw ng aming mga buhay, Panginoon, na hindi ang aming sarili ang masunod, Panginoon, kundi Ikaw ang masunod sa buhay ng bawat isa. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, magpalain mo po ang mga salita po na aming binasa. Ikaw po ang mag-expound, Ikaw po ang magturo sa amin, sapagkat tunay nga, Panginoon, na Ikaw ay pumarito sa ibabaw ng lupa. Ikaw ay tinawag na rabay, Ikaw ay tinawag na master, Ikaw ay tinawag na guro. At Ikaw ang dakilang guro, Panginoon, na tagapagturo ng bawat isa amin. Sapagkat ang iyong Espiritu, Panginoon, na iyong sinugo, nang Ikaw ay pumaroon sa iyong luklukan, Panginoon, ito ay kumikilos sa aming panahon at patuloy na nagtuturo at dinadala kami sa purong katotohanan ng iyong salita. Kaya, Panginoon, sa iyo po namin ito pinagkakatiwala. Ikaw lamang po ang maitaas at mapupurihan. Sa pangalan mo, aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen? Amen. Ating palakpakan natin, Panginoon. At malaya po kayong makakaupo sa umagang ito. Amen. At pwede bang makahingi nung at mapagpalang umaga po minsan pa, mga kapatid. At actually ay nagbubulay-bulay talaga ako kung ano yung pwedeng ituro. At kagaya nung mga napakinggan natin nung mga nakaraan, kapag magturo tayo ay talagang dapat direct to the point. Kaya sinikap ko, mga kapatid, na direktahan tayo sa umagang ito para hindi po tayo magtagal. So mayroon po akong ginawa, 30 slides, at nawa ay makatulong po sa bawat isa atin. Amen. So pa-open na lang si San. So medyo direktahan lang tayo, mga kapatid. So yan ay mayroong kinalaman sa believers dress code na atin naman pong nababasa. So marahil hindi ko man po na-compile lahat ng Word of God o kaya ng quotation ng prophet, pero sa abot ng aking makakaya, mga kapatid, yung mga bagay na aking sumagi sa aking isipan, yung mga mayroong kinalaman sa appearance, mayroong kinalaman sa pananamit ng isang mananampalataya, ay sinikap ko po, mga kapatid, na ito ay makumpile at mailagay sa isang PowerPoint. At yan po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Tandaan po ba ang lahat, mga mahal na kapatid? Amen? So, hihingi lang ako ng pasensya sa aking pamangkin kasi nakapantalon yan.
So mamaya madadaanan natin yan. Pero sa mga mananampalataya ay, kagaya ng ating title ay Believer's Dress Code, mga mahal na kapatid. So naghahanap nga sana ako mga kapatid ng isang title na medyo tutugma. Meron po akong nakita na message dress code. Pero hindi ko naman sinundan yung title na yun kasi baka sabihin doon ko kinuha. Kaya ito na lang po yung bagay na aking nailagay na title. So nawa po ay makatulong po sa atin at maintindihan natin. Amen. So sabi pa nga ng ating manapapakinggan, kinakailangan lang natin ay pahayag ang mensahe sa huling mga araw na ito. Amen. At nawa ay pagpalain po ang bawat isa atin. So pasimulan natin. So sabi po rito mga kapatid, sabi diyan na ating binasa, the woman shall not wear that which pertaineth. So, yun lang kasi, wala akong copy. Kasi dito sa iPad ko, ay hindi kumpletong nakikita yung PowerPoint. Pero gayon pa man, mga mahal na kapatid, ay meron naman tayong monitor. So, dito na lang tayo magbase. So, the woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment. For all that do so are abomination unto the Lord thy God. So sa Tagalog, para higit natin maintindihan, ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki. Malinaw. Diyan pa lang po, malinaw na, pero palalawakin lang natin yan ng kaunti mamaya. Ni ang lalaki man ay magsusuot ng pananamit ng babae. Sapagkat sino man gumagawa ng mga bagay na ito daw po ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. At dito po tayo tinuruan ng Panginoon at patuloy na tinuturuan ng Panginoon para tayo ay hindi manatili sa kalagayang isang karumal-dumal sa kanyang paningin sapagkat wala pong pagpapala doon. Wala pong blessings doon, mga mahal na kapatid. Kaya higit lang nating unawain, ano ba yung dress code? Ano ba yung code na ibig sabihin nito? So ang sabi po dito mga kapatid, a set of rules specifying the required manner of dress at a particular office, club, event, and etc. So, manner of dress. Ibig sabihin, mga gawi, mga paraan, lifestyle, mga kapatid, the customary style of dress of a specified group. So, tayo po ay isang grupo ng mga mananampalataya sa huling mga araw na ito na mayroong mensahe na tinanggap mula sa Panginoon. Amen. Sabi po rito, kaya sa quotation ng prophet, para hindi na tayo mahirapan, sabi rito, God will take care of the rest of it. So, ang Panginoon ang bahala na mag-handle ng mga bagay na ito. So, I'm not here to tell you. So, sa pangaral lang, sa mensahe na the faith that was once delivered to the saint. So, yung pananampalataya. So, yan po yung paksa ng propeta. I'm not here to tell you how to dress. So wala daw dito ang prophet para sabihin sa inyo kung paano ang tamang pananamit and what to dress, kung ano yung kailangan mong suotin. Di ba? That's between you and God. So pinapakita kaagad sa atin, mga kapatid, na dapat mayroon tayong relasyon sa Panginoon. Dahil kung wala po tayong magiging relasyon sa Panginoon, hindi natin alam kung ano yung kalugod-lugod sa kanyang paningin. Hindi natin alam kung ano yung bagay ba na, Lord, ano ba yung nais mo na isuot ko? Ano ba yung damit na nais mong bilhin ko, ipatahi, at kung ano pang mga bagay. So that's between you and God. So but listen, when a person gets right with God, kapag yung isang mananampalataya, isang tao, ay maging karapat-dapat o kaya maging angkop, maging tama sa Panginoon, sa Diyos, God will take care of the rest of it. So, ang Diyos ang bahala. Kaya, salamat sa mensahe sa mga araw na ito na hindi tayo pipressurein para ibahagi na kailangan mong maging banal, kailangan mong ganito, ganito, ganyan. So, ang prophet na nagsabi, ang Diyos ang bahala sa bagay na yan. At nakakagaan ng loob, mga mahal na kapatid. That's right. Yan ang totoo. I don't have no rules. Wala daw, ano ba yung rule?
Palatuntunan. Walang palatuntunan ng prophet na binibigay sa atin. I don't have rule and say you have to do this, na kailangan mong gawin ito. And wear your dresses and your skirts, yung skirt, yung palda, and men have to do this. There's no rule. Wala daw palatuntunan. Pero balikan lang natin yon, na kung ang isang tao ay maging matuwid at karapat-dapat sa Diyos, magiging tama yung kanyang kalagayan. Amen. Kaya yun po dapat yung unahin natin, maging tama yung kalagayan ng ating puso sa Panginoon, sapagkat susunod na lang ang mga bagay na yan. Kaya pala kapag meron tayong makikitang hindi tama, makikita kaagad natin mayroong hindi tama sa puso ng isang kapatid. So kailangan pala natin ipag-pray, mga mahal na kapatid, na maintindihan niya yung isang bagay na dapat niyang ginagawa kung siya ay nag-aangkin na isang mananampalataya na sumusunod sa Panginoon. Sa Galatians chapter 3, verse 2, ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng maagawang ayon sa kautusan? Kasi yung rule kasi, mga mahal na kapatid, connected yan sa salitang kautusan. Sa isang salitang law, na hindi ikaw yung nasusunod, hindi bukal sa loob mo, pero kailangan mong gawin. Di ba? O sa pamamagitan baga. So, gustong linawin ni Apostol Pablo na ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo. Kung tinanggap nyo ang Espiritu Santo sa pamamagitan ba ng kautusan o sa pamamagitan ng pananampalataya. Di ba? Kung tinanggap natin ang salita ng Diyos, dahil lang tayo naniniwala ng kautusan ay talagang nandyan pa yan, mga mahal na kapatid, pero kinakailangan maging above tayo doon sa kautusan. Dahil kung magpapa-under tayo sa kautusan, mahihirapan po tayo. Kaya nga po, mayroong revelation sa uling mga araw na ito para lumakad tayo, hindi para iwalang kabuluhan yung kautusan, kundi para masigit tayo doon, mga mahal na kapatid. Yan ang dala ng prophet sa uling mga araw na ito. We are above the law. Amen. Hallelujah. We are above the law sapagkat igit tayong itinaas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mensahe. Amen. Sabi pa nga ay pinulpil ng ating Panginoon ng kautusan, pumarito siya hindi para sirain, kundi para ganapin. So ganun din tayo. Hindi natin iwawalang kabuluhan ang kautusan. Dahil kung sasabihin natin wala ng kautusan, nagkakamali tayo. Di ba? Higit pang itong binigyan ng diin ng Panginoon na kung meron kang pag-ibig sa Kanya, ginagawa mo na yung kautusan, mga mahal na kapatid. So sabi rito, kung tinanggap ninyo ang Espiritu ng Panginoon, hallelujah, o kaya nagtatanong si Apostol Pablo, kung ang tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ba ng gawa ng kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Di ba malinaw po sa atin na tinanggap natin ang Espiritu, although hindi pa naman natin nararanasan yung baptism of the Holy Spirit, pero mayroon ng parte, mga mahal na kapatid, nang tayo sumampalataya sa Panginoon, naranasan natin yung kanyang Espiritu na kayang baguhin yung buhay natin. So, tinanggap natin ang kanyang Espiritu sa pamamagitan ng pakikinig ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng kautusan. Kaya kung sabihin sa atin ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, huwag mong gawin yan, hindi yan sa pamamagitan ng utos, kundi gagawin natin yan sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. So tayo po ay sumusunod sa Panginoon, hindi dahilan sa utos, kundi dahilan sa pananampalataya. Amen. Barjab, amen. Diba? So tayo ay sumusunod sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi dahilan sa utos lang ng tao. Para lang po malinaw bago natin iwanan yan, mga mahal na kapatid. Naintindihan po ba natin? Ginagawa natin ang paglilingkod sa Panginoon, hindi dahilan sinabi ni Kuya Ryan, hindi dahilan sinabi ni brother na ganito, hindi dahilan sa sinabi ng nakaakay sa atin, kundi nawa sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. So, righteous shall live by faith. Di ba? Yung mga matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya.
Yan yung sinulat, mga mahal na kapatid. For as many as are of the works of the law are under the curse. Kaya dapat nasa above tayo ng kautusan, mga mahal na kapatid. Hindi para sabihin na wala ng kautusan. Kundi nandoon yung kautusan, hindi para magpasakop pa ng magpasakop doon, kundi mayroon ng higit na paggawa, mga mahal na kapatid, na hindi na tayo nandoon sa pagiging isinumpa, kundi doon na sa pagpapala. Dahil yung mensahe ng Panginoon nang siya ay pumarito, di ba, ay higit na doon sa kautusan. Sapagkat mayroong kautusan sa Espiritu, mga mahal na kapatid. Mayroong kasing kautusan sa titik, na ito ay nakamamatay, pero yung kautusan sa Espiritu ay nagbibigay ng buhay. For it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law. So, Tagalog na lang siguro. So, sapagkat ang lahat na sumagawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. So malinaw po, mga mahal na kapatid, na yung kautusan ay nandiyan pa rin. Nagpapatuloy pa rin po yan, mga mahal na kapatid. Ibinigay ng Panginoon para yung tao ay makalakad ng tama. Dahil kung walang batas, magulo po, mga mahal na kapatid. Kung walang kautusan, walang ordinances, magulo po yung sanlibutan at maging man yung mga pinili ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Di ba? So sinasumpa daw kung mawawala tayo sa kautusan. Pero hindi naman sinasabing above the law tayo, hindi na tayo sakop ng kautusan. So maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos sapagkat so wala daw pong haaring ganap. Walang i-justify ng Diyos sa pamamagitan ng magsunod lang sa kautusan. Di ba? Ang ganap, ang righteous, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. It's by faith, mga mahal na kapatid. Sabi pa nga ng mensahe sa uling mga araw na ito, kailangan mo lang sampalatayanan. Kahit hindi mo lubos maintindihan, sampalatayanan mo lang. At mangyayari yan sa buhay mo. Yan ang makapangyarihang gawa ng pananampalataya. Amen? Kaya kung hindi tayo nananampalataya sa Panginoon, walang mababago sa buhay natin. Diba? Dati, marami naman tayong hindi naintindihan. Diba? Kailangan lang natin sampalatayanan. Kailangan lang natin tayuan ang salita ng Diyos. At hayaan mo ang Diyos din ang tumayo para sa iyo. Amen. Ang Diyos ang bahala sa atin. Sabi pa nga, He is the author and finisher of our faith, mga mahal na kapatid. So, ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, kundi ang gumaganap ng mga yaon ay mabubuhay sa mga yaon. So, at ang kautusan ay hindi daw sa pananampalataya, mga kapatid. Nililinaw na Apostol Pablo. Kundi ang gumaganap ng mga yaon ay mamubuhay lamang doon. Doon lamang sila nakatali. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. Amen. Na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. So sinumpa na ang ating Panginoon. Dinala na niya lahat ng sumpa. Diba? Kaya nga, yung Malakay chapter 3, kung hindi natin gagawin, sabi doon, susumpain tayo. Di ba? Alam niyo yung Malakay chapter 3, mga mahal na kapatid. Siguro, sa susunod, ay mapalawak yung Malakay chapter 3 na yan. So, napag-usapan na rin naman namin ang ilang mga bagay dyan ni Kuya Ryan. So, dito lang muna tayo, mga kapatid. Upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Diba? Napakalinaw po, sa pamamagitan ng pananampalataya, tatanggapin natin ang pangako ng Espiritu ng ating Panginoon. Next, balikan lang ulit natin para malinaw. So, I'm not here to tell you how to dress and what to dress. That's between you and God.
So ikaw lang yan sa Diyos at ikaw. But listen, when a person gets right with God, God will take care of the rest of it. So inulit lang natin para maging malinaw sa atin. That's right. I don't have no rule and say you have to do this and wear your dress and your skirts. Gaano man ba? Ano ba yung tamang taas? Ano ba yung tamang iksi? Di ba? Minsan kasi nagtatalo-talo, meron ba tayong makikita sa message? Gaano ba talaga, brother, gaano ba talaga kahaba yung isang palda? Di ba? Pero mamaya, meron po tayong makikita, mga mahal na kapatid. Sabi rito, and wear your dresses and your skirt, and men have to do this. There's no rule. Pero mayroong mga nabanggit na pwede tayong makita, mga mahal na kapatid. Pero pinapakita lang dito, hindi rule, mga mahal na kapatid, kundi ang Diyos ang magpapahayag sa atin kung ano yung dapat nating gawin. So, the woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment. So, binigyan ko po ng paktay. So, wala yung mahaba. So, sabi po diyan, mga mahal na kapatid, the woman shall not wear that which pertaineth. So, mayroon po kasing kinalaman yung ibig sabihin niyan. So, yung pertaineth po kasi, mga mahal na kapatid, mayroong Hebrew word na keli, which is, ang ibig sabihin po ay clothing to vessels and receptacles, utensils, tools, and implements, furniture and furnishing, and jewelry. So, clothing. So, pertaineth, nauukol, mga bagay na ginagamit. Di ba? Ginagamit, sabi diyan, the woman shall not wear, yung nauukol sa lalaki ay hindi dapat ginagamit ng mga babae. Neither shall a man put on a woman's garment. So, yung garment naman po, mga mahal na kapatid, so, simla. So, but the second term, yung simla, is more specific, referring to the outer wrapper or mantle. Ibig sabihin, yung covering niya. Yan yung garment. So, naalala ko lang, mga mahal na kapatid, yung tinalakay ng ating kapatid, Brother Billy, nung nakaraan, modesty, pero ito ay more on kahinhinan, mayroong kinalaman sa character ng isang mananampalataya. Kaya, nung piniprepare ko din ito, ay meron din kinalaman doon na sa panlabas, mga mahal na kapatid. So, natalakay na din yung panloob. So, panlabas naman tayo ngayon, mga mahal na kapatid. So, nawa, naintindihan po natin na yung pertaineth na yan, mayroong kinalaman sa damit, mga bagay na ginagamit ng lalaki na dapat hindi ginagamit ng babae. At maging man, neither shall a man put on a woman's garment. So, hindi dapat ginagamit ng babae, ng lalaki, yung mga damit na ng babae, mga mahal na kapatid. For all that those so are abomination unto the Lord God. Amen. Kaya dapat yung mga lalaki hindi nagtuturban. Meron kasi tayo nakikita, mga estudyante, nagtuturban. So, hindi pala ganun yun, mga mahal na kapatid. Nag-iipit, nagtatali ng buhok. Di ba? Meron kasi nagtatali ng buhok na mga lalaki dahilan napakahaba ng kanilang mga buhok. So, naintindihan po ba natin? Mga example lang po yun, mga mahal na kapatid. So, modest apparel. In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel. So, binanggit ito nung nakaraan ng ating kapatid, Brother Billy. So, ito kasi ay mayroong kinalaman talaga sa outer na pananamit ng isang mananampalataya, ng isang babae. In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair or gold or pearls or costly array. So, kinuha ko yung nilagay mo, Brother Billy, para hindi na ako mahirapan. So, ano yung modesty? So, ito ay mayroong kinalaman sa, tama ba? Behavior. Nandito, behavior, manner, or appearance intended to avoid impropriety, or indecency. Wala sa kaayusan. Di ba? Wala sa kahinhinan. So, propriety in dress, speech, or conduct. Di ba? So, pero ngayon, ang pag-uusapan lang natin ay talagang nakadirekta lang tayo sa
sa panlabas. So yung dress code lang talaga, mga mahal na kapatid. So in like manner also, yung mga babae ay dapat magkaroon sila ng damit na maayos, mga mahal na kapatid. Mumurahin man na yan, mamahalin man na yan, mga mahal na kapatid, ang importante, malinis, ang importante, maayos. So yan yung mahalaga, na dapat hindi hayag, yung mga dapat na hindi dapat makita. Dapat nakatago palagi yan. Paano tayo umupo? Paano kayo umupo, mga sister? Di ba? Naalala ko na naman, yung ilang mga sister natin, kapag ka umuupo, yung palda, bago umupo, itinataas muna. Ang nangyayari tuloy, mahaba naman yung palda, uupo, gaganyanin muna. Ang nangyayari naman, yung mga brother na nakaharap, mahihiya na kasi, di ba? Talip na hindi makita, yung mga dapat na hindi makita, itinataas muna yung palda para maging maayos. So, merong mga tamang pamamaraan po para sa tamang pag-upo. Di ba? So, meron po kasing unaware sa mga bagay na yan. So, sa question and answer ng prophet, mensahe sa mga araw na ito, so, kinuha na lang natin na yung quotation na ating kinukuha ay mensahe, mga mahal na kapatid, para hindi na tayo mahirapan na mabanggit. So, magiging normal naman na ito sa atin sa mga susunod pa na mga gawain. So, Barmanham may nagtanong sa kanya, Barmanham, does this first Timothy, chapter 2, verse 9, mean a woman cannot braid her hair? Ano ba yung braid? Yan yung ano ba yung braid? Barjep. Yan yung sa lapid. Di ba? So, linawin lang natin ngayon, mga mahal na kapatid. So, para hindi na tayo magtalo-talo sa bagay na ito. Ano ba yung braid? So, sa panahon kasi, ito yung, does braid hair mean braided hair? So, sabi ng mensahe, mga kapatid, now look, sister, this, I'm glad that followed this. I've never fixed it there. But it followed that good. So, hindi pa daw ito na fix ng prophet. Notice, a braided hair in that day was the sign of a street woman. Di ba? So, maraming papasok sa ating isipan. Di ba? Yan yung mga walang ginagawa, kaya nagagawa nilang salapidin yung kanilang mga buhok. Yan yung palagi mga nasa street, marites, kumbaga, sabi nila, walang ginagawa, hindi sila busy. Sa halip na nasa street sila, pwede silang magbasa ng Biblia, pwede silang magbasa ng spoken words, di ba? Kaya nila nagagawa siguro yung mga braided hair na yan dahil wala silang ginagawa. Palagi silang nasa lansangan. Hindi para mag-evangelize o kung ano man yung nangyayari doon na nakita ng Apostol Pablo, kaya niya ito sinulat, mga mahal na kapatid. At na-research din ng ating propeta. So dito na lang ako kukuha kasi sa Google ay mahirapan pa akong maghanap ano ba yung ibig sabihin yan at naging katanungan natin yan ng matagal na panahon. So yan pala yung ibig sabihin yan. So, a braided hair in that day was the sign of a street woman. Isang babaeng palaging nasa lansangan. Hindi pumipirmi sa kanyang tahanan. Di ba? Sabi nga, mga mahal na kapatid, na dapat yung mga asawang babae palagi lang nasa tahanan. Yan yung customary, mga mahal na kapatid. So that's what she done. Braided her hair, and Paul said to the Christian, now, that adorning, not let it be of a braided or broided and braid is the same thing. To braid their hair because it look like the rest of the world. Diba? Hindi pa ako yung magsabi niyan. Para hindi nyo pa ako sisihin, mga mahal na kapatid. So, because it look like the rest of the world. Diba? Kaya ganyan, siguro, dahilan nagiging kagaya ng mga meron sa sanlibutan. So sabi ng prophet, sabi ng mensahe, huwag tayong maging kagaya kung ano yung meron sa sanlibutan. Huwag tayong makiayon, sabi sa Romans chapter 12, di ba? Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Huwag tayong makiuso, mga mahal na kapatid,
kung ano yung usong passion, kung ano yung usong gupit, huwag tayong makiuso. Sapagkat yan yung sinasabi, it look like the rest of the world. Di ba? Kaya yung mga geng-geng, meron ngayon, geng-geng, mga nakapalda na yung mga lalaki na yung pantalon nila ang lalaki. Di ba? Merong mga lalaki na doon sa video ni Jessica Soho, makikita natin doon, mga mahal na kapatid, na kakaiba na yung mga damit na hindi naman maayos, nakakatawa na, wala nang kaayusan. Pero pinagdidiinan na nila na ito yung uso. Kumbaga, pinapahayag daw nila yung kanilang emosyon, kung ano yung kanilang nadarama. Pero hindi gayon ang sinasabi ng Biblia. Kinakailangan tayong turuan ng tama. Kinakailangan manamit ng tama. Kinakailangan kumilos ng tama ayon sa salita ng ating Panginoon. Amen. Sabi pa rito, question and answer, now you're supposed not to look like the world or act like the world. Hindi daw tayo nakasuppose o kaya nakaayon para maging kagaya ng sanlibutan o kumilos ng kagaya ng nasa sanlibutan. Di ba? Magagaya lang natin kung ano yung mga napapanood natin kung palagi tayo nanonood sa kanila. So sa mga kabataan, para sa inyo siguro to, kailan mahilig pa tayong manood ng mga video, mga beni, mga ganyan-ganyan, kung ano-anong mga video, mga kanta, na dapat hindi daw natin ginagawa, mga mahal na kapatid. See, the women are supposed to be different there. Sabi nga ng isang awit, there to be different, mga mahal na kapatid. The women are supposed to be different there. Dapat nakakaiba sila kaysa sa meron sa sanlibutan. See, no, now, braiding hair. No, kinunik pa rin ng prophet doon sa salapid. Now, today's braided hair is pretty. So, lininaw niya na iba yung pagsasalapid noon kaysa sa panahon natin ngayon. Para maging malinaw lang. So, hindi na pala pwedeng magsalapid. Hindi po. Pwede pa rin. Hindi lang kagaya ng ginagawa ng mga kababaihan noon na nagsasalapid siguro ng buhok na nakita ng Apostol Pablo na nandoon sila sa lansangan, nasalip na nandoon sila sa tahanan, naguhugas ng pinggan yung mga youth, naguhugas, nagwawalis, at kung ano pang mga ginagawa sa kanilang tahanan, di ba? Kung ano yung mga ginagawa doon. Marahil nakita na Apostol Pablo sa panahon na yon. So today's braided hair is pretty. Maganda, sabi ng prophet. And it's a long ways from the passion of the world. So wala namang problema. Di ba? So kinakailangan lang siguro na makita din natin na kapag ka naman siguro salapidin naman ng sister, wag naman kitang lahat yung mga nandito yung mga balat na meron dito sa likod. Sapagkat exposed na yan, mga mahal na kapatid. Hindi na po yan, sabi pa nga, ay biblical. Sapagkat dapat yung kailangang itago, kung maaari ay hindi ma-expose yung mga balat, lalong-lalo na yung mga sister. Bakit? Diba? Sabi pa nga ng Panginoon, kung sino mang tumingin sa sister na mayroong pagnanasa at masamang mithiin sa kanyang puso, siya ay nagkakasala ng adultery. So sabi pa, walang nagkakasala ng adultery na isa lamang yung guilty, kundi dalawa yung nagiging guilty, mga mahal na kapatid. Kaya kung magsasalapid yung mga sister, siguro hindi expose yung balat. Para maging malinaw sa atin. Now you see the women. The way they do their hair today, just keep your hair in any way. Just don't look like the world. So, ano man ang gawin ninyo? Huwag lang maging kagaya ng ginagawa ng sanlibutan. See, don't look or dress like it. If they wear short, you wear a dress. Amen. Kung sila ay nagsusuot ng short, huwag kang mainggit, sister. Di ba? Manamit ka ng dress. Yan yung standard na gawin mo. If they do their hair all, cut it all off, and bob it, so yung bob, maintindihan din natin mamaya, and do them ever, you just let yours alone.
Di ba? Kung yung mga kababaihan na nandyan sa labas, pinuputulan nila yung kanilang buhok, hayaan mo sila. Di ba? Kahit mag-split end yan, sabi pa nga mga kapatid. Kaya yung mayroong mga, di ko alam ano yung magiging standard natin dyan kasi meron tayong napapakinggan na split end naman, pwedeng putulin. Pero sabi kasi ng mensahe, sabi ng salita, di ba? Don't cut your hair. Like the word. So, siguro, hindi ko yan nadaanan kagabi, mga mahal na kapatid. So, meron kasing ilang mga pagtatalo pa sa bagay na yan. So, don't cut your hair like the world. So, wag lang siguro putulan, kagaya ng nasa libutan. Pero nawa ay sa ilang pang mga babasahin natin, makapagbigay ng linaw. So, you just let yours alone. So, hayaan mo lang na yung buhok mo maging ganyan, sabi ng prophet. See, tingnan mo. So, nawa, yung mga sister natin nandyan sa baba, kahit may bata, ay makasunod po kayo. So, sabi ng mensahe sa pangangaral na thirst, if you, the woman, wants to be pretty, kung gusto nyo maging maganda, take 1 Timothy chapter 2, verse 9. That's adorning themselves in modest apparel, with a Christ-like spirit, meek, subject to their husband. Yan daw po yung maganda sa paningin ng Diyos. Kung gusto nyong maging maganda, magpasakop kayo sa inyong asawa, magpasakop kayo sa inyong mga magulang, magpasakop kayo sa mga namiminuno sa inyo, sa mga lingkod ng Diyos, yung gawin ninyo para maging maganda kayo sa paningin ng Diyos. And so forth. That's the way you should be adorned. Your life, you live. Malinaw po ba sa mga kabataan? Magiman sa mga may asawa na gustong maganda pa rin sa paningin ng kanilang asawa, magpasakop lang po kayo mga mahal na kapatid. At magiging maganda na kayo sa inyong mga asawang lalaki. Amen. So sa marriage and divorce, now you women, so halos puro po yan, mga latest na pangangaral, 1965, 1964, mga ganun mga mahal na kapatid. Now you women, see where you belong. And the Bible said, you women be like Sarah was, which adorned herself in modest apparel. Live. Namuhay siya na isang tapat at totoo sa kaniyang asawa, loving him so much that she called him her Lord, ruler, and ownership. So, wag naman maging extreme, mga mahal na kapatid, na gawin na natin na kagaya ng isang pag-aari lang na wala nang emosyon, kundi nandoon pa rin yung pagmamahal. Sabi nga ni Apostol Pablo, di ba? Kung paano yung asawa ay nagpapasakop, ganun din yung asawa ay mahalin yung kanilang mga asawang babae. So sa question and answer, number 2, so Barmanham, how should women, wear their hair? So may na naman nagtanong, Barmanham, paano daw isusuot ng mga babae ang kanilang mga buhok? So isinusuot pala. Ibig sabihin, paano nila inaayos yung kanilang buhok. Again, just any way you want to. 1 Timothy chapter 2, verse 9, see, let the woman adore themselves in modest apparel. I want to wear mine pleasing to God. God bless you, sister. Thank you. May God bless you and pray for us. And the person signs her name. So Sharon. So sabi rito, wear it just long as it's long. Sister is a little girl. So, kumbaga, paabain lang natin yung buhok natin, mga kapatid, sa mga sister. Baka magkamali tayo. Nasabi ko, natin, lalaki ako. Baka sabihin nyo, ikaw nga, Brad Chad, sinabi mo na paabain natin yung buhok. So, wag na akong misinterpret. Merong mga brother na magsabi, kami din magpapahaba ng buhok. So, wear it just as long as it is long, mga mahal na kapatid. So, yung sinabi dyan, mahaba, hindi maikli. Kaya kung merong maikli, pahabain natin. Mga mahal na kapatid. So, kung naputol man yan dati, wag na natin putulin ulit ngayon, mga mahal na kapatid. Sapagkat yan ay nagpapakita ng inyong pagpapasakop at pag-honor ninyo sa inyong mga asawa at inyong mga magulang.
So, you must be born again. Now, listen. So, nakakapagod pala kapag puro quotation, mga mahal na kapatid. Pero habang pinaprepare ko naman ito, nag-i-enjoy naman po ako. Kapag hindi na ako mahihirapan mag-isip ng sarili kong ideya para ito ay ipaliwanag, kundi nandyan na, mga mahal na kapatid. So, you must be born again. Now listen, I'm going to have to cut just a little bit here. Get the barriers out of the way. Women and men that won't follow God's word and His teaching after they claim to be born again, there's something wrong. So kung kiniklaim daw po nila na sila ay ipinanganak ng mag-uli na bautismuhan sa tubig, sapagkat yun po ay nandoon sa John chapter 3, magkakonekta po yung panganak sa tubig at panganak sa espiritu. Diba? I'm going to speak with the woman just a minute. If a woman that knows that God's word condemns bob hair in wearing shorts, wearing slacks, dressing immorally, and having got the decency enough to let your hair grow out and put on clothes that look like a Christian, you're deceived. Ikaw daw ay nadaya. Kung ikaw ay mayroong damit na bob hair at nagsusuot ka ng short sa inyong tahanan, nadaya ka. Kung ikaw ay nagpapantalon, nagja-jogging pants, na walang palda, o kaya nagdidress ka ng immoral, ano ba yung immoral, mga mahal na kapatid? Yung kita, yung mga dapat na hindi dapat makita. O kaya walang kaayusan na damit. So, di ko alam kung yung pagiging fit na masyado ay wala sa kaayusan na yan. Pero kung titingnan natin, ay kahit maganda yung damit mo, pero kung fit na fit yung damit mo, kita na yung hubog ng katawan mo, I can say, wala sa kaayusan yun, mga mahal na kapatid. Di ba? Kasi kita na yung hubog ng katawan. And haven't got the decency enough to let your hair grow out and put on clothes that look like a Christian, you're deceived. Ikaw ay nadaya. Kasi merong mga kaisipan siguro, ay okay lang yung ganito, okay lang yung ganito. Kinakailangan mong i-prove sa salita ng Diyos, sa message of the hour, mga mahal na kapatid, para mapatunayan mo na yung ginagawa mo, yung sinusuot mo ay tama sa paningin ng Diyos. Kailangan nating i-prove. Amen. So yan po yung sinasabing bob hair. Yung palobo, at yun, flip hair po yun, merong paganyan, merong kulot, di ba? Di ba? Kaya kung kulot, manatiling kulot, wag nang straight. Di ba? Amen. Kung straight, wag nang kulutin. Kasi hindi na po yan natural. You must be born again. Pagpapatuloy lang natin. I don't care what you've been through. You might have spoken tongues like pouring peas on a dry cowhide. So doon na lang siguro tayo sa yellow. When God condemns that, okay, you might have danced in the spirit, para malinaw. Sabi rito, mga kapatid, you might have danced in the spirit till you shook the whole building. That don't have one thing to do with it. It shows that the love of the world is still in you. When God condemns that, He said, it is not. Kung kinukondemn talaga ng Diyos yung pananamit na ganyan, it is not. Malinaw, period. Wala nang ganito kung gano'n naman ganyan, mga mahal na kapatid. Liban na lang, sa ilang mga exception, di natin alam, di ba? Kapagkat meron namang exception ang ilang mga bagay, kung hindi talaga, halimbawa, ilang mga circumstances, maintindihan naman natin yan. A woman should have her hair long. Period, mga mahal na kapatid. Tapos na. So, kailangan mahaba talaga. Huwag nating putulan. And nature itself teach you that man should have short hair. Meron nga din akong nabasa, mga mahal na kapatid, kagabi, yung sinabi ng prophet na sideburn. Ano ba yung sideburn? Yan yung patilya. Kaya pinutulang ko, mga mahal na kapatid, hindi dapat daw mahaba at makapal. Natutuwa ako, Lord, salamat. Di ba? Hindi dapat mahaba yung patilya daw.
So, merong sideburn. Di ko alam kung nailagay ko din. Hanapin nyo lang, mga mahal na kapatid, yung sideburn na sinasabi ng prophet. So, in nature itself teach you that man should have short hair. Thank you, Lord. Because God is over man, and man over woman. And if a woman cuts off her hair, she dishonor her head, which is her husband. If a man let his hair grow, kung ang lalaki daw ay pabahay ng kanyang buhok, then he dishonor his head. Sino? Si Kristo. Di ba? Which is Christ. See, let your women adorn themselves in modest apparel. Clean, ladylike. Malinis na tingnan. Amen. Di ba? Kaya kung yung mga kalalakihan natin, magpahaba ng kanilang buhok, sino yung dinidisrespect nila, dinidishonor nila? Si Kristo, mga mahal na kapatid. Kaya wala yung blessing. Kasi hindi mo kinikilala si Kristo. So by not telling the truth, sabi pa rito, younger girls, mga kabataang babae, you take heed this morning to the gospel. The gospel said, let the women dress themselves in modest apparel, not immodest, mga mahal na kapatid. Modest apparel is getting it as it's a disgrace. You know what would happen in Zurich, Switzerland, if a woman come down the street dressed like this woman do in America, sa panahon ng ni Branham, they would throw her in jail right there and declare you're insane. Di ba sa panahon nun, mga mahal na kapatid, doon sa Zurich, Switzerland, kapag ka yung mga American women daw nakagaya ng kanilang pananamit, maiksi, di ba? Kita yung mga hindi dapat makita, iisipin ng mga taga-Switzerland o kaya sila ay dadalhin sa kulungan at sasabihin na sila ay mga baliw. Sapagkat hindi nila kalikasan ang magsuot ng mga ganong bagay. Sila ay nadaya, mga mahal na kapatid. Kaya salamat sa Panginoon dahil yung mga kababaihan natin na nandito ay pinalaya na sa pagiging dinaya ng kaaway. Amen. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Tabi pa rito, mga mahal na kapatid, when I went to Rome, Italy, and went up to the burying grounds of the saints, they even had a sign at the gate at St. Angelo Burial Place, the catacombs, and said, American women, please put on clothes before you enter this place. Di ba? Meron palang signs na ganyan. Di ko alam kung maglalagay tayo dyan. Di ba? Bago ka pumasok sa simbahan, dapat ganito yung pananamit mo. Pero hindi naman tayo ganun, mga mahal na kapatid. Dahil yung isang mananampalataya, hindi na yan kinakailangan ng karatula. Kung merong sa sentro, may nakalagay na no jaywalking, kahit walang no jaywalking, huwag ka nang dadaan doon kasi delikado doon, mga mahal na kapatid. Di ba? Hindi na kinakailangan ng sign. To respect the dead in an ordinary, degraded, debauched, low-down place as Italy and have to speak such words that, and our preachers are the cause of it from the platform by not telling the truth. Amen. That's right. Kaya daw, yung mga kababaihan ay ganyan sa Amerika, dahil yung mga preachers nila ay hindi sinasabi yung katotohanan. So, para hindi po tayo managot sa ganitong bagay, kailangan nating ipahayag to sa ating mga kababaihan at ating mga kalalakihan. Para kagaya nung nandoon sa Beyond the Curtain of Time, mayroong nangusap doon na isang tinig na yung mga pinangaral ni Branham ay sasagutin niya sa Panginoon pagdating ng panahon. Di ba? So, meron tayong pananagutan kung tayo ay nangangaral ng salita at hindi natin ipinapahayag yung katotohanan. So, the Laodicean Church 8, take a good look around you. Examine the people as they walk by. In the multitude you see, can you pick out those have the appearance of Christians? So, mapipili mo ba yung mga mayroong appearance ng Christians? Di ba? Kapanahon natin ngayon, kaya mo bang piliin yan, mga mahal na kapatid? Pwede. Pero pwede lang tayo magkamali. Di ba? Kasi nga, walang ang standard eh. Pero sa ibang church, merong standard. Sa atin,
Loobin ng Diyos kung magkaroon, salamat. Pero kung wala, let the Holy Spirit leads, mga mahal na kapatid. Sabi pa rito, watch how they dress. Tingnan daw natin kung paano sila manamit, pero hindi doon nagtatapos. Watch how they act, watch how they say, hear what they say, see where they go. Kung yan palaging pumupunta sa simbahan, pwede mong masabi na yan ay mga Kristiyanong totoo, mga mahal na kapatid. Kaya kung yung sister, kahit mahaba yung buhok, kahit mahaba, yung kanyang palda, hindi umaattend ng gawain, hindi ang Kristiyano. Dahil ang sinabi ng Apostol Pablo sa Hebrews chapter 10, huwag niyong pabayaan ang pagkakatipon. Amen. Na dapat ang isang Kristiyano ay iniingatan ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya hindi ka mananamit ng maayos lang kapag ka pupunta lang ng gawain. Saan ka man naroroon, mga mahal na kapatid, huwag kang matatakot. Di ba? Naisuot yung damit na naayon sa isang Kristiyano. Amen. Sabi pa rito, surely there ought to be some real evidence of the new birth among all those we see go by. So mayroong ebidensya, mga mahal na kapatid, ng isang totoong ipinanganak ng mag-uli. But few there be yet today, the fundamental churches are telling they have millions saved and even spirit-filled. Can you call women spirit-filled? Go around with messy bob hair, short slacks, halters, and brief, all painted up like Jezebel. So 9:12 na. Malapit nang matapos yung oras natin. So laktawan ko na lang yan, mga mahal na kapatid. Mahaba kasi yan. Meron kasing kwento, si Barbanham, merong kinalaman sa 4 na negro na nakita merong bumibili. So, connected ito kay Abraham Lincoln, mga mahal na kapatid. So, basahin ko lang yung ilang mga bagay. Like Abraham Lincoln said one time when he got off a boat there in New Orleans, pick up his stovepipe hat, he seen 3 or 4 little negros coming down, standing there with no shoes on where they had. So, meron daw nakita si Abraham Lincoln na 4 na negro. So, 195 na lang tayo. But this buyer said, looking across his slaves, 100 or something of them on a big plantation, he said, say, one little fellow there, they didn't have to whip him. His chest out, his chin up, right on the job, said, say, I want to buy him. Gusto daw bilhin. Yung isang slave, mga mahal na kapatid. He said, oh no, hindi mo daw pwedeng bilhin yung slave na yan. The owner said, he is not for sale. He said, well, is he a slave? Yeah. So, tinanong kung ang tao, yung negro ba ito ay isang alipin. Totoo, pero nagtataka siya, bakit hindi pwedeng ipagbili? So, well, what make him so different? Ano yung dahilan kaya siya ay nagiging kakaiba na hindi mo siya pwedeng ipagbili sa akin? Do you feed him different? Pinapakain mo ba siya ng kakaiba? No, they all eat out there in the galley together. So parehas yung kinakain nila. Is he the boss over them? Said, no, he's just a slave. Well said. That make him different. Ano yun daw? Yung dahilan kaya naging kakaiba siya. Kaya na dito na yung paliwanag. Said, I wondered that myself, but said, over in the homeland where they came from, kung saan daw siya nanggaling, mga mahal na kapatid, doon sa Africa, yung tatay ng batang ito na negro is a king of a tribe. Diba? And though he's an alien, he conduct himself like a king's son. Diba? Ipinagbili man siya kagaya ng isang alipin, pero yung kanyang ginagawa ay kagaya pa rin ng isang anak ng isang hari. Naintindihan po ba natin yung paglalarawan? Sabi pa rito, mga kapatid, oh, I thought, what a thing for Christianity. Women to stop wearing these clothes like that. Men stop telling them smutty joke. Ano ba yung smutty joke? Yan yung mga green jokes, mga mahal na kapatid. Di ba? Yan yung mga, alam niyo, yung mga malalaswang
mga jokes, and all that stuff were our sons and daughters of the king, dressed like a queen, dressed like a lady. Amen. Act like a gentleman. Don't let your hair grow down like this. The Bible said it's wrong nature to teach you for a man to have long hair. It's a disgrace and common thing for even a woman to pray with her hair cut. Di ba? Hindi daw marapat na manalangin yung isang babae na putol yung kanyang buhok. Sabi pa rito, it's an abomination for a woman to put on garment that pertain to a man. The great and changing God doesn't change. But yet today, it's just as loose. Maluwag na kasi ngayon as the rest of our nation is. Shame. Kakahiya. Let's act like sons and daughters of God. Let's live like it. Amen. We are sons of a king. Anak tayo ng isang hari. Wala nagre-response. Anak tayo ng isang hari, mga mahal na kapatid. We must act like a son of a king. Right now, this bunch of mess and dirt and filth around here, people call themselves Christians and acting like that. Diba? People call themselves Christian pero gumagawa sila ng mga ganyang bagay. Sabi ng prophet, nakakahiyang bagay. Nawa, ang mensahe, ang magturo sa atin, mga mahal na kapatid, hindi ako. Kasi kung ako, magtatampo kayo sa akin. Pero kung kay Barbanham, wala na siya, di ba? Si Barbanham naman yung sasagot ng mga bagay na kanyang sinabi. Sabi doon sa Beyond the Curtain of Time, kung inyong babasahin. Nung makita niya yung mga convert niya, nung makita niya yung kanyang asawa at yung kanyang anak na same age, sila nandoon, mga mahal na kapatid. So, pwede nyo pong mabasa yon Beyond the Curtain of Time. Maikli lamang po yun. So sabi pa rito, now, stop just a minute, we have a revivals. Why do we assemble ourselves together? Why I am always rebuking the people? Bakit daw palaging nire-rebuke ni Barbanham yung mga tao? Why am I calling to you Pentecostal women? Quit wearing paints, makeup, and bobbing your hair and stuff like that. Diba? Yung mga makeup, mga lipstick na yan, quit wearing paints, mga mahal na kapatid. Makeup and other. Why am I saying that? Because the old-fashioned way of Pentecost used to not do that. The real Bible way is not to do that. You wearing these shorts and clothes that pertain unto men, do you know the Bible says that abomination to God? Congregation says, Amen. But we permit it. Pinapaintulutan daw kasi natin. Kaya ngayon, nawa, wag na natin paintulutan. Yung mga deacon natin, immobilize na natin. Mahal na kapatid. Why does the Holy Spirit keep crying out? I know there's something lacking there. Mayroong nagkukulang kasi. Di ba? We must be in the full stature of Jesus Christ. We must be sons and daughters of God. We must act like God's children. Ilang slide na ba yan, Sister Ann? 25 na? Okay, 5 na lang. So sa Revelation, mga mahal na kapatid, mahaba to, pero dyan na lang tayo sa 17. So, yung mga mananampalataya kasi sa Laodicea ay isang malahiningang mananampalataya. Kaya kinakailangan, sabi ng Panginoon, gusto ng Panginoon na hindi siya lukewarm. Gusto niya mainit. Gusto niya, kung malamig ka, malamig ka. Kung mainit ka, mainit ka. Huwag ka doon sa kalagitnaan ng maligamgam. Diba? Because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing. So, akala mo, hindi ka nangangailangan ng anuman. Pero hindi mo nakikita sa salita ng Diyos na marami ka palang kulang. Diba? And knowest not that thou art rich, and miserable, and poor, and blind, and naked. Wala kang damit. Diba? I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, ang salita ng Diyos, that thou mayest be rich with white raiment. Diba? White raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salves,
that thou mayest see. Nawa, yung revelation, yung knowledge, wisdom, and understanding, matanggap natin sa salita ng Diyos at sa mensahe sa huling mga araw na ito. Kaya wag tayong magtamad-tamad, magbasa mga mahal na kapatid, para hindi tayo maging hubad sa paningin ng Panginoon. As many as I love, kung mahal tayo ng Panginoon, mararanasan natin ang pagre-rebuke niya at kanyang pagpalo. Be zealous, therefore, and repent. Amen. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, ibig sabihin, sumunod na, I will come into him and will sup with him and he with me. Andyan na yung between you and God na binabanggit natin kanina. Di ba? Kahit walang rule, pero dahilan meron ka ng sup sa Panginoon, meron ka ng connection sa Panginoon, di ba? All things work together for good. Amen. Sabi pa rito, to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and I am sat down with my fathers in his throne. He that has an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. Sabi pa rito, kaunti na lang. Di ba? Kaunti na lang, Marjerick, no? So that every little jot, everything you must be faithful in. Amen. It's always the little vine, the little fox that spoils the vine. Sometimes you leave. It's not the big things you do, it's the little things you leave undone. Remember, a chain is only its strongest at its weakest link. Blessed are they that do all the commandments of God, that they might have a right to enter in. Di ba? Sumapapalad daw yung gumagawa ng kautusan ng Diyos sapagkat sila ay makakapasok. Do all God said. Gawin daw natin yung mga sinabi ng Diyos. If it said for women to have long hair, you say, a man told me not long ago, I don't preach a clotheslines religion. Di ba? Meron kasing mga ngaral sa panahon ni Barbanam na hindi nangangaral ng ganito. Patungkol sa damit, patungkol sa buhok. Hindi yung mga ganyan. I don't preach clotheslines religion. Pero sabi ni Barbanam, I said, when you're not preaching, I said, then you're not preaching the gospel. Kung hindi mo daw ito binabanggit, mga bagay na ganito, hindi mo ibinabahagi ang gospel ng Panginoon. So kasama po pala ito, mga mahal na kapatid. Kaya salamat sa Panginoon dahil kasama to sa araw na to. Kaya sabi pa rito, that's your natural, reasonable thing. Diba? Blessed are they that would take all the little things, do the little things. Diba? Minsan kasi pinapalampas na natin yung mga maliliit na bagay. Ay, maliliit na bagay na lang, simple na lang yan. Palampasin na lang natin. Pero hindi pala. Sabi ng salita ng Diyos, kahit kuwit, kahit tuldok, hindi mawawalan ng ibig sabihin. Hindi mawawalan ng purpose, mga mahal na kapatid. Mawala man ang langit at ang lupa, pero ang salita ng Diyos ay mananatili. Diba? Kaya kinakailangan daw natin gawin yung mga maliliit na bagay na yan, sapagkat paano kapag kakatiwalaan sa malaking bagay, kung sa maliit na bagay hindi mo nagagawa. Amen. And a woman to let her hair grow, it's just something she can do. She won't even do that. She won't even do that. O teach us the great things. So meron nagsabi, ituro mo sa amin yung mga dakilang bagay. How can you teach the great things? Paano mo daw ituturo yung dakilang bagay kung yung mga simple, mga common thing, because you see, your motive and your objective is wrong. Kaya krinos out ko yan, mga mahal na kapatid. Kaya ayaw mo yung mga maliliit na bagay kasi yung motibo mo ay mali. Gusto mo yung mga dakilang bagay para makilala ka. Diba? It's your love to God. Kaya mo daw ginagawa yan dahilan mahal mo ang Diyos, mga mahal na kapatid. Amen. Ginagawa natin to dahilan mahal natin ang Diyos. Nakakapagod mag-quote pero kinakailangan natin gawin kasi mahal natin ang Diyos at mahal natin ang bawat isa. Mahal ba natin ang bawat isa? Wala nagre-response. Lord, I don't care what you want me to do. I'm willing to do it. Diba? I don't care what you want me to do. I'm willing to do it. Then you're getting somewhere. But if you don't do it that way,
the way He said do it, it is His choosing, the place that I have chosen, that's where you worship with your sacrifice. So ang paglilingkod po sa Panginoon, kailangan meron ding sacrifice, mga manla kapatid. Okay, last na lang to. Magtatapos na po ako. Sabi rito, beyond the curtain of time, ito na po yung sinasabi ko sa inyo, meron din tayong makikita. Ito ay isang ni-note ni Barbanham nung makita yan, nung pumaroon siya doon sa dakong yon. Di ba, nung iwanan niya yung katawan niya, na nakikita niya na yung katawan niya nakahiga doon sa bed. Sabi niya rito, as I began to try to comprehend the place where I was, I begin to realize that there was no yesterday, no tomorrow there. No one seemed to get tired as a multitude of the most beautiful young women I have ever seen. Throw their arms around me, I discovered there was only a great love. Niyayakap si Brother Branham, pero ang meron daw doon, pag-ibig na dakila, mga mahal na kapatid, that overwhelmed me, and no physical attraction there. Walang anumang hindi mainam na attraction doon, kundi pag-ibig lang. As in the human behavior, I notice, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, mga mahal na kapatid. Kaunti na lang po, mga mahal na kapatid. I noticed this young woman, all wore their hair down to their waistline and their skirts went down to their feet. Kaya na po ang bahala sa bagay na ito. Nakita ko lang to, mga mahal na kapatid, na ito yung naging example ni Barbanham, na nakita niya na yung mga banal doon sa dakong yun, yung kanilang mga skirts hanggang paa. Hanggang paa. Amen. Hanggang paa po. Kaya yung mga sister natin, kayo na po ang bahala. It's by revelation naman po. Gagawin nyo yan, dahilan mahal nyo ang ating Panginoon. Meron po kasing isang quote pa na nagpasabi, ng ginagawa ng mga kababaihan ngayon, pinuputulan yung kanilang mga palda ng isang isang ruler. Hanggang pinuputulan ng isang ruler, hanggang sa wala nang suot, mga mahal na kapatid. So, di ko na po nailagay yon, pero nandun po yon. So, huwag nating putulan yung ating palda. Kung tumatangkad man po kayo, mga kapatid, bumili kayo ng bago at mahaba. Amen. So, huwag kayong palaging magmatangkad. So, naiintindihan nyo naman po yung ibig kong sabihin. Kapag sinabihan kayong tumatangkad, ibig sabihin, umiikli na po ang inyong mga palda. Maging man yung mga brother. So, nawa po, makatulong po ang ating pinagpagalan kahit papano. So, let's labor in love, mga mahal na kapatid. Amen? So, nawa, ang Diyos ang sigit na magpala sa bawat isa natin. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. At minsan pa, palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Let's bow our head. Pasalamatan lang natin ang Panginoon. Hallelujah. Panginoon, hallelujah sa oras na ito. Lord, papasalamat po kami sa mensahe na yung binigay sa bawat isa amin. Salamat po sa mensahe sa uling mga araw na ito. Dati hindi po namin ito nabibigyan ng pansin dahilan sa ilang mga bagay na nangyari, dahilan sa mga bagay na nagkaroon ng impluensya sa amin. Pero Lord, salamat po sa paglaya. Salamat po sa mensahe, Panginoon. Salamat po sa katotohanan. Salamat po sa kapahayagan na binibigay mo sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw po ay nag-provide na sa amin at sinugong mo ang isang lingkod, Panginoon, na ibinigay sa amin ang isang pwede namin pagkunan, Panginoon, pero depende pa rin ito sa amin at sa pakikipagrelasyon namin, kagaya ng aming binasa kanina. It's between you and God. Kaya sa oras na ito, Panginoon, amin ito pinagkakatiwala sa iyo. Hindi pa man ito mangyari bukas, mamaya, ngayon, Lord, mangyari po ito ayon sa iyong tinakdang panahon at plano sa buhay ng bawat isa, ayon sa iyong kaluwalhatian, ayon sa iyong kapurihan, Panginoon, mangyari po sa buhay ng bawat isa. Amin. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat sa pangalan mo, aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen? Amen.